Ka-Express. Gilas ilalampaso ang Asia. Yan ang malaking hamon sa defending Asian Games champion habang papalapit ang 2026 Aichi Nagoya Games. Hindi napapasok ang Pilipinas bilang underdog na pwedeng maliitin. Papasok ang Gilas bilang reigning gold medalist matapos ang makasaysayang 2023 run kung saan binalikan nila ang China mula 20 points down 77-76 bago talunin ang Jordan 70-60 sa final para tapusin ang 61-year gold medal drought. Ngayon ang target ay malinaw, depensahan ang corona. At agad na susubukin ang Gilas. Nasa Group C ang Pilipinas kasama ang China, Bahrain, and Kazakhstan. Opening game kontra Bahrain sa September 11, Kazakhstan sa September 12, at ang pinaka-aabangang rematch kontra China sa September 14. Bago pa yan, may dalawang tune-up games ang Gilas kontra South Korea sa September 4 and 6. Ibig sabihin, bago pa man dumating ang knockout stage, makikita na agad kung gaano kahanda ang sistema ni Coach Tim Cohn. Kinumpirma rin ng official SBP social media posts ang group and schedule ng Gilas. Pero hindi basta-basta ang Asia. Sa July 13 FIBA rankings, Japan ang 22 sa mundo, Iran number 26, China number 30, Gilas number 39, Jordan number 41, Korea number 57, and Chinese Taipei number 68. Kaya gugusto ng Pilipinas ng back-to-back gold, walang pwedeng maliitin. Ang malaking sandata ng Gilas ay championship experience, Tim Cohn system, and Justin Brownlee factor. Pero may roster challenges. Benny Broadwright is out, habang may uncertainty pa sa ilang overseas-based players at kay Soto. Kaya ang tanong ngayon, kaya bang ulitin ng Gilas ang 2023 Magic kahit hindi kompleto ang dream lineup? Ka-Express, hindi na pareho ang tingin ng Asia sa Gilas, Pilipinas. Noong 2023, maraming bansa ang may mas mataas na expectations kaysa Pilipinas, pero sa Hangzhou, binago ng Gilas ang buong narrative. Pinakamalaking statement ang semifinal kontra host China. Down by 20 points ang Pilipinas, pero unti-unting binura ang lamang hanggang sa bumagsak ang final score na 77-76 pabor sa Gilas. Pagkatapos noon, hindi na sinayang ng grupo ni Coach Tim Cohn ang momentum. Sa gold medal game, tinalo ang Jordan 70-60 at doon natapos ang 61-year wait ng Pilipinas para sa Asian Games Men's Basketball Gold. Yan ang dahilan kung bakit ibang pressure na ang haharapin ng Gilas ngayon. Hindi sila naghahabol sa champion, sila mismo ang champion na gustong pabagsakin ng lahat. At parang sinadya ng draw na agad painitin ang tournament. Nasa Group C ang Gilas kasama ang China, Bahrain, and Kazakhstan. Ayon sa release schedule, Bahrain ang unang kalaban sa September 11, susundan agad ng Kazakhstan sa September 12, isang araw na pahinga. Tapos China sa September 14. Hindi na kailangang hintayin ang semifinals para magkaroon ng rematch sa isa sa pinakamalaking basketball powers ng region. Sa mismong group stage pa lang, pwedeng masukat agad kung gaano kalakas ang defending champions. At huwag kalimutan, may personal na dahilan ang China para bumawi. Sila ang host noong 2023 at nasa kamay na nila ang semifinal bago sila binalikan ng Gilas. Kaya sa 2026, hindi lang ordinaryong group game ang China-Philippines. May revenge angle, may pride at may memory ng 77-76 na hindi basta mawawala. At para sa kabilang banda, malaking psychological weapon din yon para sa Pilipinas. Alam na ng Gilas na kaya nilang talunin ang China sa high-pressure setting at ginawa nila iyon sa harap mismo ng Chinese crowd. Ngayon kung pag-uusapan ang buong Asia, hindi lang China ang problema. Japan is currently the highest ranked among the countries named in this discussion and world number 22. Iran is world number 26, China number 30, Philippines number 39, Jordan number 41, Korea number 57, and Chinese Taipei number 68 sa July 13 FIBA rankings. Ibig sabihin, kahit defending Asian Games champion ang Gilas, may mga kalaban na mas mataas pa rin sa kanila sa FIBA World Ladder. Kaya hindi sapat ang confidence, kailangan ng execution, health at tamang Final 12. Makikita rin sa recent World Cup Asian qualifiers kung gaano ka-dangerous ang mga bansang ito. China advanced to the second round matapos talunin ang Chinese Taipei 92-74, habang Korea escaped Japan 81-79 sa kanilang July meeting.
Iran and Jordan ay kapasok din sa second round matapos ang malalakas na first round campaigns. Sa madaling salita, hindi ito field na pwedeng daanin lamang sa pangalan ng defending champions. Pero may isang bagay na pabor sa Gilas. Bago ang Asian Games, magkakaroon sila ng direct rehearsal laban sa ilan mismo sa pinakamalalakas na Asian teams. Nakaplanong harapin ng Pilipinas ang Jordan sa August 28 and Iran sa August 30 sa second round ng World Cup Asian Qualifiers. Pagkatapos, lilipad ang team papuntang Korea para sa friendlies kontra South Korea national team sa September 4 and 6. That is a serious preparation route. Jordan, Iran, Korea. Tatlong legitimate Asian threats bago pa man makaharap ang China sa Nagoya. At isipin ninyo ang advantage ni Coach Tim Cone dito. Hindi lang puro practice ang paghahanda. Makikita niya kung anong depensa ang gagana laban sa physical West Asian teams, kung paano hahabulin ang shooters ng Korea, at kung anong combinations ang pwedeng gamitin kapag dumating na ang China game. Every game before Nagoya becomes information, every adjustment becomes preparation. Kaya kung may gustong malaman kung bakit may dahilan ang Asia para seryosohin ang Gilas, ito yon. Hindi lang sila defending champion. Papasok sila sa tournament na dumaan sa sunod-sunod na high-level tests laban mismo sa mga bansang maaari nilang makaharap sa medal rounds. At kapag nakahanap ng tamang chemistry si Coach Tim Cone, pwedeng maging malaking advantage ang familiarity, toughness, and championship confidence ng Pilipinas. Pero dito pumasok ang malaking challenge, roster availability. Sa latest reporting, malaki ang posibilidad na maging heavily PBA-based ang final Asian Games roster dahil maraming overseas-based Gilas players ang may club commitments. Sina Duet Ramos and H.E. Edu ay naunang iniulat na unavailable. At ayon sa pinakabagong spin report, posibleng wala rin sina Quentin Meliora Brown, Mike Phillips, Jamie Malanzo, Carl Tamayo, and Kevin Cambao dahil sa overseas schedules. Si Kai Soto naman ay nasa long list pero nananatiling uncertain ang kanyang availability habang inaayos ang susunod niyang career move. May isa pang malaking pagbabago. Wala na si Benny Boatwright sa Asian Games equation. Kinumpirma ni Coach Tim Cone na hindi aabot ang naturalization process niya para sa tournament. Kaya mas lalong tumataas ang halaga ni Justin Brownlee na kabilang sa mga aasahan sa title defense. Kasama rin sa long list options ang mga pangalan ni Junmar Fajardo, Scottie Thompson, CJ Perez, Chris Newsom, Ange Kouame, Robert Bolick, RJ Abarrientos, Cedric Bearfield, Brandon Bates, Justin Arana at iba pang PBA players. Hindi pa final ang 12 kaya marami pa rin kombinasyong maaaring piliin ng coaching staff. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ng mundo. Don't forget to like and subscribe.